Ito ang kasaysayan ng sinasabing pinakasikat na hitman ni Duterte. Papaano siya nakalaya mula sa Davao Squad? Sino-sino ang sikat na personalidad ang pinatay niya? Totoo ba ang sinasabi niya o hindi? Bakit nag-away sina Senator Antonio Trillanes IV at Senator Alan Peter Cayetano sa hearing? Kilalanin natin si Edgar Matobato. Tara, alamin natin sa History Part 2. Mas magandang panoorin muna ang Part 1 upang lubos na maintindihan ang makulay na kwento ng buhay ni Edgar Matobato. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles, kasama na ang mga interviews ni Matobato. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Paanong nakaalis ng buhay si Edgar Matobato? Sa sinumpaang salaysay ni Edgar Matobato, naglabas pa siya ng mga nakakagulat na impormasyon. Aniya, si Paulo Duterte, anak ni Mayor Rodrigo Duterte at nooy Vice Mayor ng Davao City, ang nagpapatay sa isang bilyonaryo mula Cebu na si Richard King dahil karibal daw niya ito sa nililigawan na isang Ma'am Chua na may-ari ng McDonald's malapit sa Victoria Plaza Mall sa Bahada, Davao City. Ika-12 ng Hunyo 2014, bandang alas 7 ng gabi nang itumba ng DDS si King sa isang restaurant sa isang hotel malapit sa McDonald's. Sinugod daw ni Ma'am Chua sa City Hall si Paulo at nag-eskandalo ng bakit mo pinapatay. Ang eksenang ito ay alam daw ng lahat ng nasa City Hall. Pagkatapos daw nito ay ipinapatay din ang anak ni Ma'am Chua na si Wilbur Chua upang hindi na magsalita pa ang ginang. Nang araw daw na itumba si King ay nasa bahay si Edgar Matobato. Nagpapaayos ng pinto at inaasikaso ang kanyang bisitang si SPO4 Carlo Magno. Sa hearing naman ng Senado, tila nag-iba ang kwento ni Edgar. Nang tanungin ni Senator Ping Lacson kung papaano pinatay si King, ang sagot ni Edgar ay binaril sa hotel, sa kainan, doon binaril ng dalawa kong kasama. At nang tanungin naman kung anong hotel ay sinagot ni Edgar na sa McDo din kumakain. Pero ang pinangyarihan ng krimen ay ang Vital Sea office at sa tapat nito ay mayroong McDonald's. Ang testigo na si Boboy Roldan, nurse sa Vital Sea at ang food preparation in charge noong araw na maganap ang krimen, ay in-identify ang parte ng coffee room kung saan nakita niya ang umatake sa kanyang boss at kalaunang in-identify niya bilang si Paul David Labang. Maging ang pamilya ng biktimang si King ay itinanggi ang anggulo ng love triangle. Ayon kay Representative Harry Roque, na dati nilang abogado ay dumaan daw sa matinding trauma ang pamilya ni Richard King at ngayon dinadagdagan pa dahil sa kagustuhan umano ni Laila de Lima na siraan si Pangulong Duterte. Nang si Alan Peter Cayetano naman ang nagsalita ay sinabi niyang si Edgar lamang ang nag-iisang nagsabi na mayroong DDS. Ayon daw sa field report ng CHR ay chismis lamang ang kwento ukol dito. Maging ang ombudsman at si Senator Laila de Lima ay nag-imbestiga ngunit parehong walang nakita. Aniya kay Edgar, inimbestigahan na ng ombudsman, inimbestigahan ni Senator Laila de Lima. Ngayon, wala silang nakita. Ngayon, sasabihin mo ikaw, pero yung mga sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol, sir. Sinabi din ni Senator Cayetano na maaaring politika ang dahilan ng paglutang ni Edgar Matobato at bahagi ito ng plano ng Liberal Party dahil kapag napatunayan na ito ay totoo, matatanggal sa pagka-presidente si Duterte at ang papalit ay si Vice President Leni Robredo ng Liberal Party. Maya-maya lamang ay nagkainitan na ang mga mambabata sa hearing. Si Senator Antonio Trillanes IV ay nagsabing binigyan na mahigit isang oras si Senator Cayetano na isang luxury para sa isang non-member at idineklara niyang out of order dahil siya ay non-member. Nagsimula ng uminit ang palitan nila ng salita hanggang sa patayan na ni Trillanes si Senator Cayetano ng mikropono habang nagsasalita pa. Upang hindi na lumala pa ang bangayan ng dalawa ay napilitang mag-break ang hearing. Pero hindi nawala ang tensyon sa dalawa na magkatabi lamang. Hindi tinigilan ni Trillanes si Cayetano at sinabi niyang hindi niya ito papopormahin. At dito na pumagitna si Senator de Lima sa dalawa. Sa gulat ni Cayetano ay hindi niya napigilang magsalita pa rin. Sinabi niyang sasabihan niya ako na hindi papopormahin. Ganito na ba tayo? Hindi ba bastos na sabihan mo ko na hindi mo ko papopormahin? Senador ako
Binoto ako ng tao, di ba? Nang mag-resume ang hearing ay lumipat na ng upuan si Cayetano. Ayon sa salaysay ni Edgar, sa utos ni Police Superintendent Leonardo Felonia, palalabasing siya ang pumatay kay King. Ika-19 ng Hunyo 2014 ay dinakip siya at ikinulong hanggang ika-30 ng Hunyo bago siya sinimulang pahirapan ng dating mga kasamahan na tumagal ng 1 linggo. Aniya, ang leader daw nilang si SPO for Las Cañas ang nag-utos ng pagpapahirap. Ang mga gumawa daw nito sa kanya ay mga dating kasamahang pulis na sina Police Superintendent Vicente D. Danao, Police Superintendent Ronaldo Lau, Police Superintendent JCJ Francia, SPO3 Donito Ubales, SPO1 Rizalino Aquino at SPO1 Jim Tan. Nabali daw ang kaliwa niyang braso, likod at buto sa dibdib. Nawalan daw siya ng pandinig sa kanang tenga at kaliwa niyang binti ay pinagpapalo daw ng puwitan ng M14. Sa panahong ito ay nakaramdam siya ng sama ng loob sa mga dating kasamahan na itinuring niyang mga kapatid. Ngunit ngayon ay pagtataksilan siya sa ganitong paraan. Aniya, tinatanong ko sarili ko bakit ako? Bakit ang mga kasama ko ang sa akin? 25 taong kaming magkakasama na parang magkakapatid at sinunod ko lahat ng utos nila. Wala akong tinanggihan na trabaho. Expired na daw ang PTC niya, kaya sa kanya itinuro ang pagtumba kay King. Pero ang kaya lang daw ikaso sa kanya ay illegal possession of firearms. At dahil hindi siya pumayag umamin sa krimen, ay kumuha daw ng ibang fall guy ang mga ito. Ito ay sina Jong at Romel de la Serna at pati na rin si Paul Labang. Mga firing range boys, mga DDS na ginawang fall guy para matapos na ang kaso ni King. Pinahihirapan hanggang umamin at pagkatapos ay binigyan ng pera galing sa asawa ni King para pumayag na maging fall guy. Nakulong silang lahat. Dapat daw ay itutumba na siya ng tuluyan. Ngunit gumawa ng paraan ang kanyang asawa na makahingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak. Tinulungan siya ng kanyang pinsan, isang retiradong police colonel, na nagtataka kung bakit ganoon ang ginagawa sa kanya ng dating mga kasamahan. Kinabukasan ay pinakawalan siya. Sa ibang article naman ay sinasabing ang kanyang tiyuhin ang tumulong sa kanya. Dahil sa pangamba para sa kanyang kaligtasan, ay humingi ng tulong si Edgar sa kanyang mga kamag-anak. Gamit ang perang nakalap, ay nilisan niya ang Davao kasama ang kanyang asawa. Sa puntong ito ay hindi pa rin daw alam ng kanyang asawa ang tunay niyang naging trabaho at nalaman lamang daw niya ito nang sumuko na si Edgar sa NBI. Nagtago si Edgar at ang kanyang asawa sa Cebu, sumunod sa Leyte bago sa Samar. Ngunit, patuloy pa rin siyang nakakatanggap ng mga tawag sa mga ilang kasamahan na may malasakit sa kanya na mag-ingat dahil sinusundan siya. Sumulat siya kay dating Justice Secretary Leila de Lima kung saan sinabi niya ang naranasang pagpapahirap at pagnanais na magsampa ng reklamo, ngunit hindi nakakuha ng sagot. Sumunod ay tumungo siya sa Manila upang makausap ang kapwa waray na broadcaster na si Ted Filon, ngunit nabigo siya. Sunod niyang tinungo ang Tacloban upang humingi ng proteksyon mula sa CHR o Commission on Human Rights. Ipinagtapat niya ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit hindi siya mabigyan ng proteksyon ng CHR dahil hindi pa ito nakakabangon mula sa iniwang pinsala ng bagyong Yolanda. Sinabihan siya na pumunta sa DOJ at iyon na nga ang kanyang ginawa. Tinungo ni Edgar ang DOJ sa Manila at sa guard pa lang ay sinabi na niyang miyembro siya ng DDS at nais niyang sumuko. Dinala siya sa isang abogado na nag-refer sa kanya sa NBI na siyang inilagay naman siya sa ilalim ng Witness Protection Program. Pagdinig ng kaso. Enero 2015, voluntaryong nagrepresenta si Attorney Gregorio Andalona bilang abogado ni Edgar Matobato. Siya daw ang dumadalo sa mga preliminary hearing noong Oktubre 2015 at Nobyembre 2015 at siya din ang gumawa ng January 2016 judicial affidavit para kay Edgar. Noong preliminary hearing daw ng kanyang kaso ay hinaras ng dati niyang mga kasamahan ang DOJ. Nag-set up ng checkpoint sa Manila para pigilin ang mga sasakyan at ipadukot siya gamit
ang dahilan ng illegal possession upang makuha siya. Ngunit, hindi siya nakuha ng mga ito. Ika-30 ng Enero 2016, naihalal bilang Pangulo si Rodrigo Duterte. Aniya ay tinawagan daw siya ni Attorney Andolana ng ika-30 ng Agosto 2016 upang sabihing nakausap niya si Pangulong Duterte sa Davao City. Sinabi daw nito sa kanya na siya ang bahala kay Edgar basta wag lang daw magsabi ng kahit ano tungkol kay Presidente Duterte at Paulo Duterte. Bukod sa mga naunang impormasyon ay napakarami pa ring isiniwalat ni Edgar Matubato ukol sa mga araw niya sa DDS. Nang tanungin kung sino-sino ang kanilang mga naging biktima, ay hindi daw niya alam kung sino ang karamihan sa mga ito dahil bawal daw magtanong ng pangalan. Pero ang ilan sa mga alam niya ay kanyang isiniwala. Ilan dito ay sina number 1, June Barsabal mula sa Philippine Army. Pinadampot ito ni Mayor Duterte dahil nag-e-extort daw ito sa mga Chinese businessman. Dinala nila kay Mayor habang nag-golf at siya mismo ang nagpapalo ng golf club dito hanggang sa matanggal ang lahat ng ngipin. Tapos, ibinaon nila ito sa Samal. Sa paglabas ni Edgar Matubato ay nagsalita sa isang interview ang anak ni June Bersabal na si Juvilin Bersabal at sinabing hindi siya naniniwalang may kinalaman si Pangulong Duterte sa nangyari sa kanyang ama. Habang ang kapatid naman niyang si Jomar, na 9 years old lamang nang mapatay ang kanilang ama, ay 2 buwang na-confine sa mental hospital dahil hindi ito makakain at hindi makatulog sa labis na gulat at stress sa detalye ng testimonya ni Matubato. Number 2, Sally Macdon, isang Pakistani na pinaghihinalaang terorista. Nakilala ito ni Edgar mula sa dati niyang live-in partner na ipinakilala siya sa kanyang pinsang si Mayrasol Marquez na asawa naman ni Macdon. Noong 2002 ay inalok daw siya nitong magtayo sila ng livelihood project at siya ang magpopondo. Ngunit, kinutuban na daw siya ng bukod sa lupa ay nagpahanap ito ng marami at matataas na kalibre ng mga baril. Aniya ay sinabi niyang 10 lamang ang kaya niyang ibigay. Nang ipinatawag siya para sa isang operasyon ay nagulat siya ng larawan ni Macdon ang ipakita sa kanya. Bumuo ng plano ang grupo at bilang parte ng kanilang drama ay pareho silang pinosasa ni Macdon at dinala kay Bato de la Rosa. Nang makumpirma ay sinabi daw ni Bato na sila na ang bahala. Sinaksak nila si Macdon at pinira-piraso. Aniya, si June Casas alias Commander Toothpick daw ang naglibing dito. Hindi naman naitala kung pareha ba ito kay Feliciano Luces, na kilala din bilang Commander Toothpick na siyang leader naman ng grupo ng Ilaga, isang Christian extremist paramilitary group. Kinasuhan ni Mirasol ng kidnapping si Edgar, ngunit hindi ito umusa dahil walang record na pumasok ng bansa si Macdon. Sa hearing sa Senado noong Setyembre 2016 ay pinuna ni Senator Ping Lacson na dating hepe ng PAO-CTF ang sinabi ni Matubato na si Macdon ay dinala nila taong 2002 sa opisina. Ngunit 2001 pa lamang ay inabolish niya ang PAO-CTF. Banat naman ni Senator Laila de Lima, kahit nabuwag na ang PAO-CTF ng 2001 ay nag-ooperate pa rin daw ito at baka nalito na si Matubato nang sabihing sa Macdo pinatay si King dahil katapat daw ito ng opisina. Tila nagugulumihanan din ang mga senador sa tunay na pagkakakilanlan ni Sally Macdon. Ayon kay nooy PNP Chief Bato de la Rosa, wala daw silang target na ganoon ang pangalan at hindi niya din nakatrabaho si SPO4 Arthur Las Cañas sa PAO-CTF na maging siya ay nagulat din daw sa statement. Ang mga tao namang parehong nakakakilala kay na Macdon at Edgar ay hindi naniniwala sa salaysay ni Edgar. 1997 pa daw nakatira si Macdon sa Pilipinas at kilala sa tawag na Eric o Turco dahil mula siya sa Turkey. Isang karinderya sa Samal Island sa Davao ang parating kinakainan ni Edgar ng kanyang almusal at tanghalian. Ang may-ari nito ay kamag-anak sa second degree ng dati niyang live-in partner. Dito sila naging malapit ni Macdon. Ayon sa mga tao doon ay nagbabuy and sell si Edgar ng lupa at nagsisilbi bilang bodyguard para sa isang lokal na politiko. Kilala siya sa pampublikong pamilihan doon na Peña Plata Market.
Ang mga negosyante at residente ay pare-pareho ang sinasabi na parati siyang may dalang baril kasama na ang matataas na kalibre. Mayroong isang babae na nagsabing natatakot daw sila dahil lagi nitong sinasabing DDS siya at pumapatay siya ng tao. Na ipinagtaka naman ang kwento kung ano ba ang DDS. Ayon sa mother-in-law ni Macdum, una daw inalok ng ginto ni Edgar si Macdum nang malaman niyang nagba-buy and sell ito. Sumunod, kapirasong lupa naman ang inalok niya kay Macdum at pumayag ito. Ayon sa isang babaeng nagngangalang Dindin na nagtatrabaho sa karinderya, nagkasundo sila Edgar at Macdum na magkita doon upang magbayaran. Ayon sa isang interview, nakahanda na daw sa isang bag ang pambayad ni Macdum. Nang magkita ang dalawa, ay umorder ng kape, ngunit bago pa ma-serve ang kape, ay dumating daw bigla ang 7 kataong kasamahan ni Edgar. Natakot daw si Macdum at tanging nasabi lamang ay Gar, na siyang pinaikling pangalan ni Edgar. Sinabi daw ni Edgar na huwag siyang matakot at sumama na lang. Sa dulo ay mayroong naghihintay na L300 van. Iyon na ang huling nakita nila si Macdum. Nag-file daw ng reklamo ang asawa ni Macdum kaya nagkaroon ng investigasyon ang CIDG. Ngunit sinabihan daw ng asawa ni Edgar ang asawa ni Dindin na huwag tumestigo at mapapahamak lamang sila. Number 3. June Porras Pala, isang journalist, radio commentator at politiko na mahigpit na kritiko ng rehimeng Marcos at NPA. Malapit silang magkaibigan ni Mayor Duterte at siya pa ang nagbigay ng pangalang DDS sa dating Lambada Boys nang dumami na ang mga ito. Taong 2001 nagsimulang umasim ang kanilang pagkakaibigan matapos ang ilang hindi pagkakasundo na di umuno ay mula sa hindi pagbibigay ni Duterte ng ilang mga request ni Pala. Mula nito ay wala nang humpay ang pagbabantikos ni June Pala kay Duterte. Setyembre 2003 ay inambush ng DDS si June Pala habang naglalakad pa uwi sa bahay ng isang kaibigan. Ang bodyguard daw nitong si Jerry Crucio ang nag-zero sa kanila. Pinalabas daw nilang NPA ang nagpatumba kay Pala. Si Pala lang din daw ang alam ni Edgar na journalist na pinapatay ni Duterte. Ang dating katandem ni Pala sa kanilang radio program na si Baby Castillo ay hindi naniniwalang si Pangulong Duterte ang nagpapatay kay Pala. Piskal pa lamang daw ito ay kilala na niya at hindi lamang daw si Duterte ang nakakapanggaan nitong malaking tao kundi marami pang iba. Dati daw ay magkaibigan ng dalawa ngunit hindi niya alam kung bakit nagkalamat ang kanilang relasyon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ay nasabi din ni Edgar na 7 projects ang kanyang nasamahan bago siya tuluyang tumiwalag noong taong 2013. Ilan sa mga ito ay isang fixer ng LTO na pinalabas nilang biktima ng riding in tandem. 3 babaeng nagtutulak sa Barangay Obrero, isang dance instructor na boyfriend ng nakababatang kapatid daw ni Duterte na si Jocelyn. Pinipirahan lamang daw ito kaya pinatutumba. Inilarawan niya ito bilang magandang lalaki at maganda ang pangangatawan. Naglabas ang DI ni Jocelyn na si Ruben Borja Baguio ay naglabas ng kanyang larawan sa Facebook at sinabing buhay pa siya. Siya lamang din daw ang naging DI ni Jocelyn mula 2007 hanggang sa pumutok ang balita. Ika-4 ng Mayo 2016, ilang araw bago ang eleksyon, kusang umalis si Edgar sa Witness Protection Program dahil natatakot siya na baka maging presidente na si Duterte. Isang hindi inaasahang tulong ang dumating. Ilang mga lalaking nakabarong daw ang nag-escort kay Edgar at sa kanyang asawa papunta sa isang hotel sa Manila. Akala ni Edgar ay dito na sila tatapusin. Ngunit ang mga lalaking ito ay membro ng Presidential Security Guard ng outgoing President Noynoy Aquino na isinikreto ang pagkuha sa kanila maging sa inner circle nito. Habang papalapit na ang posibleng pagkakaluklok sa pagkapangulo ni Duterte, ay inescortan ng mga guard ang mag-asawa papunta sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Intramuros. Agad silang dinala ng clergy sa compound ng simbahan at mula doon ay dinala sila sa isang pasilidad ng simbahan papunta sa isa pa. Ika-5 ng Enero 2025, nagawang makalabas ni Edgar Matobato ng bansa kasama ang kanyang asawa at 2 stepkids gamit ang mga pekeng pasaporte na may pekeng identity, pekeng trabaho bilang hardinero at bagong itsura.
Nagpakalbo siya, nagsuot ng salamin at nagpatubo ng balbas. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Edgar Matubato? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.